In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Maging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isaias at sa ikalawang pagbasa sa Hebreo. Sa ating pagbasa ngayon, ipinapaalala sa atin ang mahalagang papel ni Maria sa plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa kabila ng kanyang kababaang loob at pagiging isang simpleng dalaga, tinanggap niya ang kalooban ng Diyos ng may buong pananampalataya at pagsunod. Ang kanyang tugon, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi," ay nagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa Diyos. Sa panahon ng Kwaresma, tayo rin ay tinatawag na tularan si Maria sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ang panahong ito ay isang pagkakataon upang suriin ang ating sarili. Tayo ba ay bukas sa kalooban ng Diyos sa ating buhay? Tayo ba ay handang isuko ang ating sariling plano
upang masunod ang kanyang kalooban. Mga pagbabago ng panahon ng Kwaresma at mga tugon ng simbahan. Sa ating panahon, maraming pagbabago ang nagaganap na humahamon sa ating pananampalataya at pamumuhay bilang mga Katoliko. Ilan sa mga ito ay ang paghaharap sa makabagong hamon sa pananampalataya. Una, maraming Katoliko ang nalilito at nawawalan ng pananampalataya dahil sa maling impormasyon sa social media. Tugon ng simbahan, mas pinalakas ang catechesis at online evangelization upang ipaliwanag ang tunay na turo ng pananampalataya. Pagbabago sa mga gawi ng pagsamba. Sa pandemya, nasanay ang marami sa online mass at iba pang digital na paraan ng pagsasamba. Ang tugon ng simbahan, hinihikayat ang muling pagbabalik sa pisikal na pagdadalo sa misa at aktibong partisipasyon sa sakramento. Ang pagtulong sa mga nangangailangan. Una, alaalang sa kahirapan at mga sakuna. Tinatawag tayo upang maging mas mapagbigay at mapagmalasakit. Patuloy sa paggawa ng mga charity works, feeding programs at outreach mission. Paano natin mababago ang ating mga pagkakamali? Una, pagninilay at kumpisal. Tularan natin si Maria sa kanyang mapagpakumbabang pagsunod sa Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at lumapit sa kumpisal upang matanggap ang grasya ng pagpapatawad. Masigasig na pagdarasal. Ipagdasal natin hindi lamang ang ating sarili, kundi pati ang kapwa, lalo ng ating Santo Papa Francisco, Obispo si Bartolo, at ang ating mga pari tulad ni Padre Vicente Gomez. Pagpapalalim ng pananampalataya. Maglaan ng oras sa pagbabasa ng Biblia at mga aklat ng simbahan upang mapalalim ang ating pagkaunawa sa ating pananampalataya. Pagsasabuhay ng awa at pagmamalasakit. Gamitin ang Kwaresma bilang isang pagkakataon upang gumawa ng mabuti, magpatawad at tumulong sa nangangailangan. Manalangin tayo para sa kalusugan ng Santo Papa Francisco, mga pari at lahat ng may sakit. Mapagmahal na Ama, ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming Santo Papa, Francisco, Obispo si Bartolo, at Padre Vicente Gomez. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay. Palakasin ang kanilang katawan at bigyan sila ng kapanatagan ng loob sa gitna ng kanilang karamdaman. Idinadalangin din namin ang lahat ng may sakit
sa aming pamayanan at buong mundo. Ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan ng katawan at kaluluwa at palakasin ang kanilang pananampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ng aming mahal na ina, si Birheng Maria, at sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa Lucas, Isaias, Hebreo, Catechism of the Catholic Church, 490 to 511, Mariology 1438, pananampalataya sa panahon ng Kwarisma, mga dokumento ng simbahan, Evangelii Gaudium ni Pope Francis, Misericorde Vel Voltus, Jubilee of Mercy, mga pagninilay ng CBCP at Vatican News sa Kwarisma. Naway maging makahulugan ang ating paglalakbay ngayong Kwarisma. At tulad ni Maria, matutunan nating buong pusong tanggapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!